Tayo po ay manalangin. Amin po Amang Banal, salamat po sa araw po na ito. Kami Panginoon ay muli ay inyo pong ginising sa panibagong araw po na ito. Salamat po Panginoon sa inyo pong proteksyon, sa kapahingahan na amin pong naranasan. At sa panibagong araw na ito Panginoon, amin pong tinatalaga ang amin pong mga sarili sa amin pong pag-aaral. Samahan po kami ng banal na Espiritu at pagpalain din po Panginoon ang amin po mga internet connections at ang amin po mga participants. Salamat po Panginoon sa inyong patuloy na gabay pag-ingat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning po, first morning sa atin po lahat. First morning po. Happy God first morning po. Happy God morning po. Happy God first morning, Pastor. At Sa lahat po, Happy God first Mr. morning. James, happy God first morning. Good morning po. So it's a brand new day po para po sa ating lahat. Tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon sa sariwang araw, sa umagang ito, na tayo ay nagkaroon ng panibagong lakas at tayo po ay nakapagpahinga sa buong isang gabi. So this morning ay ako po ang inyo pong maging host po muli, Pastor James Lutidia, mula po dito sa North Pampanga District. At pangunahan po tayo ng atin pong mga kapatid sa atin pong devotional this morning. Sa Bible reading po natin ay makakasama po natin si Sister Riza Padilla. Ayan, siya po ang magbabasa po sa atin pong Bible reading sa aklat po ng Job chapter 28. At mayroon po tayo pong dalawang pastor na mangunguna rin po sa atin sa reflection, si Pastor Jehel Aguarin and Pastor Cyrus Binida. At ang atin pong Jesus Wins Reading and Reflection ay pagkakaloob po ni Sister Florenda Mesa. Ayan, and yung atin pong Councils on Stewardship, Christ Victory, ay pagkakaloob din ni Pastor Joseph Lulu. So yan po yung atin pong mga kapatid po ngayon na manguna po sa atin pong daily spiritual empowerment. Okay? And then, karoon po tayo ng Acts Prayer po mamaya sa atin pong pananalangin. So this time po, bigayin na po natin ang time kay Sister Riza Padilla for our Bible reading. Sister Riza. Okay. Magandang umaga po. Morning po. Sa akin po, good morning. Sa akin pong babasahin ang chapter 28 ng Job. So, ito na po ang susundan ko, Pastor, yung nasa screen. Okay, so atin na pong babasahin. So, ang chapter na ito ay tumutukoy sa papuri sa karunungan. So, may lugar kung saan ang pilak ay mahuhukay at may puok kung saan ang ginto'y dinadalisay. Nahuhukay ng tao ang bakal mula sa lupa at nilulusaw ang tanso mula sa batong nakuha. Sinasaliksik ng tao ang pinakamalalim na kadiliman. Ginagalugad pati ang kailaliman upang humukay ng batong yaman. Humukay ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ng sinumang manlalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa lupa, tumutubo ang halamang kinakain, ngunit parang tinupok ng apoy ang nasa ilalim. Nasa mga bato ang mga safiro, nasa alabok naman ang gintong puro. Ang daang iyo'y di abotanaw ng lawin, kahit mga betray hindi ito napapansin. Hindi pa ito nadadaanan ng hayop na mababangis, hindi pa nagagawin rito ang liyong mabagsik. Hinuhukay ng mga tao ang batong matitigas, pati paanan ng mga bundok ay kanilang tinitibag. Sa malalaking bato ay gumagawa sila ng lagusan. Mamahaling hiyas ay kanilang natutuklasan.
pinagmumula ng ilog ay kanilang tinutuntun at dinadala sa liwanag anumang nakatago roon. Ngunit saan kaya matatagpuan itong karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matutunan? Hindi alam ng tao ang daan tungo sa karunungan. Wala yun sa lupain ng mga nabubuhay. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin ang sinasabi ng buong karagatan. Hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad. Hindi ito makukuha, palitan man ng pilak. Ang pinakamahal na ginto at alahas sa halaga ng karunungan ay hindi maitutumbas. Mahigit pa kaysa ginto ang timbang ng karunungan. Mas mahal kaysa alahas o sa gintong kayamanan. Mas mahalaga ang karunungan kaysa magandang moral. Higit itong mamahalin kaysa perlas o kristal. Kahit na ang topaz tayo hindi maipapantay, dito hindi maipapantay. At hindi rin may higitan kahit ng gintong dalisay. Kung gayoy, saan nga nagmumula ang karunungan? At ang pangunawa, saan kaya matutunan? Hindi ito nakikita ng sinumang nilalang. Mga ibong lumilipad, hindi rin ito natatanaw. Kahit ang pagkawasak at ang kamatayan ay nagsasabing ang narinig nila ay mga sabi-sabi lamang. Ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakakaalam kung saan naroroon ang tunay na karunungan, pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig. Natatanaw niyang lahat ang nasa ilalim ng langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng bigat. Ang karagatan ay itinakda niya ang sukat. Ipinasya niya kung saan papatak ang ulan. At pati ang kidlat, binigyan niya ng daraanan. Dito niya nakita at sinubok ang karunungan. Kanyang itinatag at binigyang kahalagahan. At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. At ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you po, Sister Risa, sa atin pong reading. Ngayon po, bigay po natin ang time sa atin pong reflections. Unahin po natin si Pastor Jehel. Pastor, good morning po. Yeah, good morning. God first morning, Pastor James. Maraming Morning. salamat. Yeah. Maraming salamat sa binasa ni Ma'am. Tayo kukuha ngayon na reflection dito po sa sinulat ni Moses na ikinalaman sa pamumuhay ni Job. Si Job ay gumamit ng paghambing ng pagmimina, paghuhukay ng mga ginto at yaman. Ito'y tinatawag na human effort. At pinapakita din ni Job dito yung tunay na karunungan. Ang tangiang Diyos ang meron nito at siya lamang ang makakapagbigay nito sa tao. Alam natin ang Diyos ay nagbigay ng kakayahan sa tao. Nagbigay siya ng talento, husay. Ngunit mapapansin natin dito sa binasa natin, yun lang ginamit ng tao ang kanyang kakayahan, husay sa pangsarili lamang. Pinakita ng sulat na ito na si Job ay nagsulat siya na ang tao ay meron siyang kahangahangang husay. Naghahanap sila ng mga material na kayamanan sa ilalim ng lupa. Sa verse 1, sinabi niya, tunay na may mina, na mayroong pilak at dako na ukol sa ginto na kanilang pinagdadalisayan. Verse 2, bakal na hinukay sa lupa at tanso na binububo mula sa bato. Nahulugan, nahuhukay po nila sa ilalim ng lupa at nakukuha po nila ang ginto, pilak, bakal, tanso. At tulad na nabanggit din sa verse, tulad ng safiro.
kaya nilang lampasan yung mga malalim, kadiliman, at ginigiba ang mga bundok upang mailabas ang bagay na natatago sa ilalim ng lupa. Itong usay ng tao, no? Magaling, matalino. Actually, kung titingnan nyo, may mga tao na titingnan pa lang ang lupa, alam niya na kung ito ay may mga yaman. Doon sa Palawan, kami nakatira doon noon, meron po kaming kasama na tinuturo niya itong bahaging bundok na ito'y pwedeng gawin na mga palayok, pwedeng gawin na mga pagmumold. Sabihin, ito yung usay ng tao. Nahulugan pinapakita dito na sulat na kasaysayan kay Job na ang husay ng tao. Pero sa kabila noon, mga kapatid, kahit mahusay ang tao, kahit may kakayahan ng tao, meron pa rin siyang kahinaan. Pinapakita ni Job dito. Hindi niya matatagpuan o makukuha ang tunay na karunungan at pagkaunawa. Ito binabanggit ni Job, no? Sabi ay hindi mabibili ang anumang bagay ng ginto, pilak o hiyas mula sa Opre or Ethiopia. Sa 13, 14, and 15, and 16, merong binanggit doon na parang nagsasalita itong mga nito. No? Hindi nalalaman ng tao ang halaga yaon. Hindi masusumpungan man sa lupa ang buhay. Sinabi ng kalaliman, no? Tingnan nyo yung word, no? Sinabi ng kalaliman, wala sa akin. At sinabi ng dagat, hindi suma sa akin. Sa verse 15, hindi mabibili ng ginto, ni matitimbang man ng pilak ang halaga niyoon. Sa 16, hindi mahalagang ginto sa Opre o mahalagang onyx or na safiro. Nahulugan, hindi matatagpuan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng dagat, o kahit sa pinakamalayong dako. Tangi ang Diyos lamang ang meron dunong kaalaman, karunungan. Nahulugan, pinapakita dito ni Job ang paghahambing na may malaking gap, no, na ang katalinuhan, kakayahan ng tao kumpara sa karunungan at kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Pinapakita sa binasa natin ang physical na lakas at ganun din ang spiritual. Ang tao, physical talaga siya na lakas. No? Na pwede niya makakuha ang mga bagay na mahalaga sa ibabaw ng ito. Pero ang spiritual na karunungan ay hindi niya kayang mailabas sa kanyang buhay. Kaya sa verse 20, sabi, saan nanggaling ang karunungan? Question ni Job. Saan naroon ang dako ng pag-unawa? Kaya hindi kayang abutin ng tao ang sariling lakas, yaman o talent lamang. Dito naunawaan ni Job ang karunungan ay hindi kabilang sa mga bagay na nilikha para lamang sa pamamay-ari ng tao. Kaya limitado ang ng tao. Dito naunawaan din ni Job na ang pagmumula ng karunungan ay sa Diyos. Siya lamang ang may ganap na pagkaunawa nito. Kaya ang Diyos lamang ang pinagmumula ng tunay na karunungan na binabanggit ni Job. Ang tanging paraan na magkaroon nito ng karunungan ay may binanggit ho siya sa verse 28, yung pinaka-last part. No? Sinabi ni Job, narito ang takot sa Diyos ang siyang karunungan. Ito rin ang binanggit ni Haring Solomon. No? Ang takot sa Diyos ang unang karunungan. Tuli pa natin sa verse na ito, at ang pagkahiwalay sa kasamaan ay ang pagkaunawa. Nahulugan, pinapakita dito ang galang, respeto sa Diyos ay siyang pinagmumulan ng karunungan.
Hindi, pinapakita dito na hindi dapat tayo umaasa sa sariling galing natin o yaman o tagumpay upang makahanap ng tunay na karunungan sa ating buhay. Bagkus, ang karunungan ay mumula sa ating Diyos. Ngayon, ano yung mga takeaways natin dito? Pinapakita dito ni Hope na huwag nating unahin ang material na bagay. Unahin natin ang ating Diyos. Ang ginto, pilak na binabanggit dito ay pansamantalang lang ito. Na dapat na kung saan tuon tayo sa karunungan na binibigay ng Diyos sa atin. Sa pagising ng umaga, priority natin ang Diyos, siya ang magbibigay ng wisdom sa atin. Number 2, ano matutunan natin dito ay magkaroon ng pusong mapagkumbaba. Yeah, tayo bilang tao, nilalang ng Diyos, may kakayahan tayo, may lakas tayo. Pero lahat na ito ay may limitado lamang. Okay. Pinapakita dito na ang tao hindi niya kaya makapag-produce ng unawaan at karunungan. Tangi ang Diyos lamang ang magbibigay na ito. Kaya magkaroon tayo ng pusong mapagkumbaba, humihingi ng karunungan tulad ni Haring Solomon. Hindi niya hiningi ang yaman dito sa ibabaw na lupa na ito. Alam niya masisira lang ito. Pero hiningi niya ang karunungan sa Diyos. Ito ang pinapakita ng lesson ni Job. And number 3, pinapakita rin dito sa lesson na makukuha natin ay magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos, relationship at tunay na takot sa Kanya. Bilang paggalang, bilang pagkilala sa Kanya, bilang Panginoon natin, siya ang Diyos na may likha sa atin. Siya ang tanging pinagmumulo ng karunungan. Sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, pamuhay tayo na kung saan inuuna natin ang Diyos, karoon tayo ng pusong mapagkumbaba at pinakalas kung gaano kalalim ang paghuhukay sa mga ginto. Ganun din kalalim ang ating paghuhukay, pagkilala sa ating manunubos sa ating Panginoon Kristo. Yan po, and bless po sa inyo lahat. Amen. Thank you po, Pastor Jel, sa inyo pong reflection. Sunod po natin, Pastor Cyrus Binida, sa ating pong second reflection ng Job 28. Pastor Cyrus. Yan, wala ata si Pastor Cyrus. So meron po bang gusto pa pong magbigay po ng reflection sa atin pong Bible reading sa Job chapter 28 po? Pwede po kayong magbigay po ng inyo pong personal reflection. Okay? Ayan po, no? So ako po gusto pong magbigay po ng isang reflection po dito sa Job 28 na makita po natin ang kahalagahan po ng relasyon po sa Panginoon. So although na itong lesson po natin sa aklat po ng Job ay nung una, talagang si Job po ay mayroon pong mga pinagdadaanan patungkol po doon sa mga argument ng kanya pong mga kaibigan. At binigyan po ng halaga ni Job ang patungkol sa karunungan at pagkilala sa ating Panginoon. So, ang karunungan ay isa sa pinakamagandang bagay na magkaroon po tayo kaysa sa ginto o anumang kayamanan. Sabi nga po pag ikaw ay marunong, ikaw din ay yayaman. So, dahil nga po, ito po ay tagline ng isang tao sa mental na aspeto ng buhay po niya na pag siya po ay talagang marunong o bihasa po sa isang bagay, siya po ay talagang mag-i-improve po ang kanyang buhay. So dito po sa chapter 28, kita po natin dito ang kahalagahan po ng pagkakilala sa Diyos.
marami pong mga kayamanan na pwede po nating mahukay sa lupa. Sabi po ni Job po dito, yung mga minerals na nagagamit po natin hanggang sa mga panahon po natin ngayon, lalo na po yung ginto, no, yung bakal, yung tanso. So ito po yung mga mineral na ito ay mahalaga at ito ay pagsisikapan mo talaga, no, talagang ikaw ay magbibigay ng effort para mahukay mo, makuha mo, ma-extract mo yung minerals po na ito. Pero sabi ni Job, mas mahalaga ang karunungan, ang takot sa Panginoon, pagkakilala sa Panginoon kaysa sa mga bagay na ito. So, ang wisdom na binigay ng Panginoon na siya lamang, sinabi nga po dito, no, siya lamang po ang makapagbibigay ng tunay na karunungan. Ang wisdom kasi minsan ng tao ay, sabi nga ng Panginoon, ay walang kabuluhan, ang wisdom ng isang tao. Pero ang pagkakilala sa Diyos ay tunay na isang kayamanan. No, dito po sa Job 28:28, maganda po yung sinabi po ni Job po dito sa last verse po na ito. No? Narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Yun ay choice po natin. No? Makita po natin dito, it's a choice na kung saan piliin po natin na matakot sa Panginoon. Yung takot na yun ay nature ng isang tao na mayroon po siyang pagmamahal, paggalang sa Diyos. At siyempre pag ikaw po o kung tayo po ay mayroon po tayong takot sa Diyos, yun po ay we consider it as wisdom. Yan po ay galing pa rin po sa Panginoon, binigay po ng Panginoon. At paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Nowadays, grabe po yung atin pong mundo po ngayon. Ang kasamaan po ay parang normal na lang na nakikita po natin. Ang kasamaan po ay normal na lang na naririnig po natin. Parang immune na po tayo sa kasamaan. Pero sinabi po ni Job, ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. So ang mga taong tinatalikuran ang kasamaan ay makikita po natin sa kanila ang kaunawaan, ang wisdom, ang karunungan na ibinigay ng ating Panginoon. Sige po. Sino nga po yung nag-raise hand? Hindi ko po makita dito. Pwede na po kayong magbigay po ng inyo pong reflection po. Good morning po, Pastor. Sige, Brother Romel. Ayan po. Magandang umaga po sa ating pong lahat, mga kapatid. At happy God first morning po sa ating lahat. Tunay po na kapuri-puri po ang Diyos. Ngayong umaga na masasabi natin na una-una ay ang Diyos ay pinagmulan ng lahat. Masasabi natin, mga kapatid. At sabi nga po sa ating binasa, kung mapapansin natin, mga kapatid, ay yung 1 to 11, makikita natin na kung paano po hinihambing ni Job ang karunungan ng tao. Makikita natin at dito natin mapagbulay-bulayan, mga kapatid, na ang karunungan ng tao ay masasabi nating may hangganan. Yun po yung nakita ko, number 1, mga kapatid. Kasi po, pag ang ating sarili lamang, mga kapatid, ay ating pong pinagtitiwalaan or ating kukuhanan lamang ng kaalaman, ay sabi nga po ay mayroon po yung limit lang, mga kapatid. Pero doon sa verse 12 to 22, ito naman na pinapakita, mga kapatid, kung gaano kahalaga yung karunungan na yon. At masasabi natin
na ang karunungan ay masasabi nating higit na mahalaga kaysa anumang mga ginto sa mundong ito na ating pong nakikita. At alam natin kung saan po nanggagaling yung karunungan, at yan nga ay walang ibang pinagmulan kundi ang Diyos. Yun yung gusto natin ngayong umaga. Kaya kahit sa mga kaibigan ni Job, sa kabila ng mga ganong karanasan ni Job, ay ipinakita niya na ang taglay-taglay ni Job na karunungan ay walang ibang pinagmulan kundi ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa ating buhay din, mga kapatid, lagi po nating tandaan na ang Diyos ay siyang mahalaga sa lahat ng anumang bagay sa mundong ito. Kaya yun yung gustong sabihin ni Job sa atin ngayon at sa kanyang mga kaibigan. At yan ay napatunayan ni Job kung paano ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya yung karunungan na yan. Kaya sa atin din po ay lagi nating hilingin at hingin sa Panginoon yung karunungan. Sabi nga kanina ni Pastor Agua rin, si Solomon ay walang ibang hiningi kundi karunungan na. Totoo yan, mga kapatid, na kapag ating pinagtitiwalaan na ang Diyos ay pinagmulan ng lahat at siya rin yung magbibigay ng lahat, pag tayo humingi sa Kanya, tayo din po ay bibigyan katulad ni Job. At yan din po ay ating magagamit sa ating pong mga gawain. Lalong mayroon tayo pong kanya-kanyang mga gawain na inatang po sa ating balikat, ay totoo na tayo po ay magtatagumpay kapag tayo po ay humingi sa Diyos. Kaya po ang dito sa verse 28, napakaganda po ng ating pong talata rito. Nabasa na rin ni Pastor James. Pero gusto ko po basahin ulit dahil po talagang ito ay huling mga sinasabi ni Job about dito sa napakagandang karunungan. Sabi niya, at sa tao ay sinasabi niya, narito ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghihiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Kaya mga kapatid, lagi po itong dapat nating alalahanin na ang sabi, ang takot na siyang magmumula. Saan po yan? Sa ating puso, mga kapatid, lagi ay siya pong karunungan. Kaya si Job, sa kabila po ng kanyang mga karanasan na yon, ay talagang ito yung kanyang pinanghawakan. Dahil siya po ay may pagkatakot sa Diyos na siyang naglikha sa kanya, kaya sinundan niya po ang kalooban ng Diyos. At hindi lang yun, mga kapatid, ang ginawa pa ni Job, siya po ay humiwalay sa kasamaan. Kaya mga kapatid, hamon din po ito sa ating buhay. Na sa kabila po ng mga pagsubok, sa kabila po ng mga bitag ng kaaway sa ating pong mga daraanan o dinadaraanan, ay sabi nga tayo'y humiwalay sa kasamaan. Kasi pwede po tayong kung sa matintar or matukso, mga kapatid, sa Bisaya pa. Kaya tandaan natin na ang paghiwalay sa kasamaan ay siyang kaunawaan. Kaya dito po pinrob ni Job sa kanyang mga kaibigan na siya po ay palaging humihiwalay sa kasamaan. At doon naunawaan ng kanyang kaibigan kung gaano si Job totoong sumusunod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo din po ay maging liwanag nawa katulad ng buhay ni Job na siya po ay napakaraming aral na ating makukuha. Kaya mga kapatid, hold on tayo sa ating pananampalataya at lagi tayong humingi sa Diyos ng karunungan at ang banal na Espiritu ay patuloy nawang sumaatin. Kaya Pastor, happy God first morning po sa inyo at sa ating lahat. God bless po. And Amen. amen Thank po. you. Thank you, Brother Romel. At sunod po natin, raise hand po si Pastor John siguro ito na. Pastor John. God first morning po, mga kapatid. God first Morning morning, po. Pastor James. Morning po. Good morning po. Dito sa chapter 28 ay nakita ko yung isang bagay dito na nakikipag-usap si Job sa kanyang mga kaibigan. Tapos yung kanyang mga kaibigan ay
kinikilala na kaya nagkaroon ng matinding karamdaman si Job sapagkat si Job ay isang makasalanan. Matatalino dito yung mga kaibigan ni Job eh. Kaya wala siyang makitang magandang bagay doon sa mga karunungang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Pero dito sinaysay ni Job sa kanila na yung karunungang kanilang sinasabi ay hindi yung karunungang mula sa Diyos. Sapagkat sabi ni Job, yung tunay na karunungan ay nagmumula sa Panginoon. Gusto kong i-quote dito yung sinasabi ni James doon sa chapter 3, verse 13. Ang sabi niya, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugo, pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. At ang sabi ni James, hindi ito ang tunay na karunungan. Ang tunay na karunungan, sabi niya, na bumababa mula sa itaas ay yung, sabi niya, yung unang-una malinis tsaka mapagpayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Sabi ni James, ito yung tunay na karunungan na nagmumula sa taas. Pero kapag yung karunungan, sabi niya, ay nagbibigay ng sakit, yung karunungan kapag ka nagmamataas sa sarili, yung karunungan, sabi niya, ay kapag ka nanunumbat ng kapwa, lahat ng pangit. May mga tao kasi na marurunong pero ang kanilang layunin ay hindi para pagpalain yung tao, hindi para itaas yung tao, hindi para palakasin yung tao sa pananampalataya. May mga tao kasi na marurunong pero magaling manumbat, parang sila na ba yung magaling? Kaya dito sinaysay ni Hope sa kanyang mga kaibigan, sabi niya, yung karunungan na inyong sinasabi ay hindi karunungang, masasabi natin hindi karunungan buhat sa taas, kundi ito ay karunungan buhat sa lupa. Walang ibang pinakamarunong na sinasabi ni Job dito ay yung karunungang buhat sa Panginoon. At yung karunungan buhat sa Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pagtitiwala, nagbibigay ng pagsunod sa Panginoon, at nagbibigay ng pag-ibig para sa Diyos. Yun ang sinasabi dito ni Job sa kanyang mga kaibigan. Kaya sabi niya, kahit anuman yung dunong na sinasay sa inyo ngayon, kung hindi ito magbibigay ng luwalhati sa Panginoon, hindi makalulugod sa kapwa, hindi magbibigay ng kalakasan sa pananampalataya, ang sabi ni Job sa kanyang mga kaibigan, walang saysay. Kaya binanggit dito ni Job, walang ibang karunungan na pwedeng magsaysay na makapagpalakas ng pananampalataya, makapagpatibay ng damdamin ng kapwa, kundi yung karunungan ng Diyos. Kaya dito, Pastor James, makikita natin na yung karunungan pala na makakamit natin sa Panginoon ay yung makapagpapalakas ba tayo ng damdamin ng iba. Yung karunungan na nagmumula dito sa Diyos ay yung karakter ng Diyos, nagmamahal, nagpapalakas ng pananampalataya. Kaya yung titingnan natin, sinabi ni David, ang sabi niya, gamitin niyo, bigyan mo, turuan mo kaming bilangin yung aming mga araw. At ang sabi doon ni David, sabi niya, at bigyan mo kami ng karunungan. So, ibig sabihin, ang tao pala ay kapag hindi talaga hiningi yung karunungan mula sa Diyos, ay hindi niya makikita yung tunay na tahakin kung ano ang tinatawag na pananampalataya, pagkilala sa Panginoon. Kapag merong kang karunungan mula sa Diyos, doon mo lang makikita na kaya mong magtiis kahit may mga karamdaman dumarating, kahit mayroong mga pagsubok na dumadating, anuman yung maging kondisyon ng buhay.
Kapag binigyan ka ng karunungan ng Diyos, sabi niya ay doon mo makikita ang tunay na layunin ng Diyos sa buhay. Yung karunungan binabanggit dito ni Job ay mauuwi sa Panginoon. Lahat ng buong pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala mo sa Kanya. Kaya yung karunungan na yon ay hindi kayang abutin. Yung binabanggit ni Job dito, yung karunungan na yon hindi kayang abutin ng tao. Kundi yung karunungan na yon ay tanging sa Diyos lamang. At yung karunungan na yon ay magbibigay ng pagpapala, magbibigay ng kalakasan, magpapatatag ng pananampalataya. So, sana hilingin din natin sa Panginoon na yung karunungan na yon ay karunungan nagmumula sa Panginoon, hindi yung karunungan ng sanlibutan. Para makita natin ng masigit kahit may mga pagsubok, may mga hamon dumadating sa buhay, ay maunawaan natin lahat ng bagay para sa Diyos, para sa kalakasan ng ating pananampalataya, at tayo ay patuloy na umasa at magtiwala sa Panginoon. So yun lamang po ang aking nakita sa bahaging ito ng ating pinag-aaralan sa Job chapter 28. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid. Thank you, Pastor James. Amen po. Amen, Pastor. Amen. 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 Amen po. So thank you po Pastor John sa inyo pong reflection. So meron po tayong mga nagbigay po ng reflection dito po sa atin pong chat box. Gusto pong basahin po ang atin pong mga kapatid na nagbigay po ng reflection po dito. Sabi po ni Sister Gina Rojas, Happy God First Morning po sa chapter ng Job 28. Ano ang dapat mangyari? Ang tao ay dapat umasa sa Diyos para sa tunay na karunungan. Ang tamang landas ay pagkatakot sa Panginoon at paglayo sa kasamaan. Hindi sapat ang yaman o talino ng tao. Ang karunungan ay kaloob ng Diyos. Ayan, no? So ang reflection po dito, ang kabanatang ito ay paalala na kahit gaano katalino o kasipag ang tao, may mga bagay na lampas sa ating kakayahan. Ang tunay na karunungan ay hindi makukuha sa mundo kundi sa relasyon sa Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi takot na negatibo, kundi paggalang, pagsunod at pagtiwala sa Kanya. So manalangin at humingi ng karunungan mula sa Diyos sa bawat desisyon, magpakumbaba, tanggapin na hindi natin kayang unawain ang lahat. So thank you po sa inyo pong reflection, Sister Gina. Sabi naman po ni Brother Jonathan Maglonson, Happy God First Morning. Sa chapter po ito ng Job 28, inilarawan ni Job kung paano hanapin ng tao ang karunungan ng Diyos at karunungan at ang Diyos. Ang Diyos lamang ang nakakaalam sa tunay na karunungan. Dahil sa pakikipagtalo ng kanyang tatlong kaibigan, ipinakita ni Job na may limitasyon ang kanilang talino. Dapat mangyari ang pagpapakumbaba at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay tunay na karunungan. Ang aking tugon, ipakita ang pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan ng hindi paggawa ng masama at sumunod sa kanyang katuwiran. Yan, thank you po. Brother Sani Talusan, pinapakita sa atin ng kabanatang ito na ang Diyos ay pinagmula ng lahat ng bagay. Dahil siya ang pinagmula ng lahat ng bagay, nakikita niya ang hindi nakikita ng tao. At sa huli, ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang pinakamahal sa buhay ay hindi ang anumang nasa lupa, kundi ang karunungan na nagmula sa Diyos. Ayan, thank you po, Brother Sunny. And of course, sabi po ni Ma'am Tess de la Peña, Happy God First Morning. Sa Kawikaan 1:7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Sa Diyos lamang nagmula ang karunungan. Tulad ng nangyari kay Solomon, hiningi niya ang karunungan sa Panginoon at ang
kapangyarihan ay kapangyarihan, kayamanan at popularity. Popularity follow. Unahin natin ang Panginoon higit sa lahat. Siya ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay sa ating buhay. Ayan, praise the Lord. So thank you po, Ma'am Tess, sa inyo pong reflection. So mayroon pa po bang gustong magbigay po ng reflection? Ayan, kung wala na po, salamat po sa atin pong mga nagbigay po ng kanila pong reflections. At hilingin po natin si Ma'am Risa para po sa atin pong prayer, sa atin pong reading, Bible reading. Ma'am? Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong kabutihan at pagmamahal at pag-iingat sa aming buhay. Tulad ng itinuro sa Job 28, nalalaman namin na maraming bagay ang kayang hanapin at tuklasin ng tao. Ngunit ang tunay na karunungan ay nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po kaming magkaroon ng pusong may takot at paggalang sa inyo, sapagkat ito ang simula ng karunungan. Gabayan niyo po ang aming mga isip at mga desisyon upang lagi naming piliin ang tama at mabuti. Bigyan niyo po kami ng karunungang makilala ang inyong kalooban at ng lakas upang sundin ito araw-araw. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at naway maging ilaw kami sa iba sa pamagitan ng aming mga salita at gawa. Sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang aming maitaas. Salamat, Ama, sa pagdinig sa aming mga dalangin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po. Amen. Thank you, Ma'am Risa. Panoorin po natin ang atin pong SD Church Story video. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman, sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono.
Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Praise the Lord po. Tayo po ay naghihintay sa pagbabalik na ating Panginoon. So tayo po ay dadako na po sa atin pong Jesus Wins reading and reflection. Narito na po si Ma'am Florinda Mesa para manguna po sa atin pong reading na atin pong Jesus Wins. Ma'am, kayo na po. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang Morning po. malaking pagkakataon Morning, na morning tayo po. po ay maging bahagi sa programang ito. Ang ating pong title ay Ang Kanyang Sigasig. Sabi po sa Marcos 11:15, pumasok siya sa templo at sinimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ang mga bumibili sa loob ng templo. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi at mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Ito po yung kasaysayan na sinasabi po doon sa ating teksto. Na sabi po ay sa kanyang katuwirang galit, pumesto si Jesus sa kalooban ng templo. Hindi niya hinahatulan ang sino man na magdala ng sino man na padadaanin sa templo. Naiisip mo ba si Jesus na may nakataas na kamay na pinagbabawalan ng mga tao na magdala ng mga kalakal sa loob ng templo? Ang mga mapa ay sinaunang Jerusalem ay nagbibigay liwanag na kung ano ang mangyayari, kung ano ang nangyayari. Isang shortcut na dumadaan sa bulwagan ng mga hentil sa templo. Ang nilikha sa pagitan ng bundok ng Olibo at ang lungsod. Kung ang rutang ito ay hindi magagamit, ang mga ngalakal ay kailangang umikot sa templo na medyo malaking istruktura. Matapos isumpa ang puno ng igos, ito po yung ating binasa kahapon, pumasok si Jesus sa templo na sa pagkakataong ito, ang pandaraya ay nakababalot ng anyo ng kabanalan ay labis na para sa kanya. Sa natatanging marahas na demonstrasyon sa kanyang buong pampublikong ministeryo, pumasok siya sa templo at sinimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ang mga bumibili sa loob ng templo. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi at mga upuan na nagbibili ng mga kalapati. Hindi niya pinahintulutan ang sino man na magdala ng anuman na padadaanin sa templo. Ang lahat ay namangha. Mukhang hanggang sa humigit kumulang sa taon ng AD 30, ang mga pamilihan para sa sakripisyong hayop ay matatagpuan sa bundok ng mga Olibo.
at sila ay nasa ilalim ng kontrol sa grupo namumuno sa Hudeo. Ngunit, sabi dito sa panahong ito, tila ang mataas na parit ay nagbigay ng pahintulot sa pagtatayo ng mga pamilihan sa mga panlabas na bulwagan ng templo na lumilikha ng kumpiyansya sa negosyo. Pinalayas ni Jesus ang lahat na nagbibili at nagbebenta at ang mga nagpapalit ng salapi. Ang lugar na dinisenyo ng Diyos upang ipakita ang kanyang biyaya at tanggapin ang may mga pusong nagsisisi ay naging kalapastanganan, makasarili, baluktot at ang lugar ng pagmamataas ng institusyon. Ang pinakamasamang paglapastangan ay ang pagtatayo ng sistema ng relihiyon na walang laman. Sobrang tiwala sa sarili, mapagkunyari at may anyong kabanalan. Ngunit inagaw ito ng kanyang otoridad. Naalaala ng kanyang mga alagad na nakasulat, ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Isipin mo ang isang magulang na nagtatanggol sa kanyang mga anak. Palaging pinagtatanggol ng Diyos ang mga inaapi. Ang ating title po ay ang sigasig. Na sinasabi po na ang sigasig ay, ang kalugan po nito ay, sinasabi po na ito ay seal or passion na tinutukoy dito ay ang passion ng Panginoon na nagkaroon ng nawala ako. Sandali. Sabi dito ay tinutukoy dito ang matinding pagmamahal at dedikasyon, pagmamalasakit or pagsusumikap para sa isang layunin. Ano ba ang layunin ng Panginoon? Na dito, mapapansin ninyo sa kwento na ito, na nakita ng Panginoon na ang ating templo ay nalalapastangan sapagkat nagkaroon ng isang na ang ating templo ay ginawang pamilihan na kung saan dito binibenta ang mga inaalay ng mga tao na kapag sila ay nagsisisi, bibili sila doon. Na dapat ito ay binibili sa bundok ng Olibo. Pero ngayon ay ito ay parang ginawang negosyo na sa loob ng church. Na ito ay hindi naman maisasagawa ng mga tao kung walang kapahintulutan ng ating mga matataas na nasa templo. At ang isa pang sinasabi po dito na bukod sa sigasig ay napakalalim kasi na sinasabi na ang sigasig para sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Na ang sabi, ang bahay, ang layunin ng pagkakaroon ng templo ay ito'y gawing pagsamba sa Panginoon, gawing kapurihan. At ito ay merong tinatawag na kabanalan sa loob ng templo. Na kapag ka ito ay ating ginagawa, na pagsira, paglapastangan, ito ay nagbibigay ng masakit na damdamin para sa ating Panginoon. Kaya sinasabi, tutupo sa akin. At parang patuloy natin na ang Panginoon ay ating pinapako, ating sinasaktan kapag ang ating gawain ay ganito. Ang masasabi ko lang po sa atin, sa kapanahunan po natin, dahil sa panahon ngayon, hindi naman natin kailangan ang pagbebenta sapagkat alam natin na si Kristo ay namatay na at naipako na. Ngayon, paano ba natin nabibigyan ng kabanalan ang ating templo ng Panginoon? Kung minsan, iniisip natin na sa pagpunta natin sa church, maayos ang ating bihis, tayo ay disente at may dala tayong Biblia, ay nakakapagbigay na tayo ng kapurihan at kaluwalhatian sa Panginoon. Subalit, maraming pagkakataon na minsan hindi tayo nagiging aware na tayo ay nagiging lapastangan na rin dahil sa mga technology na ating ngayon na nararanasan ng ating mga
natin lahat sa buhay natin. Ang gadget, ang nadadala natin sa templo ng Panginoon. Paano na ang gadget na ito ay hindi na nagiging kabanalan, hindi na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, sapagkat ang ating mga, lalo na po ang ating mga kabataan, nakakalungkot pong isipin, pati na rin po ang ating mga officers ng church, ay minsan ay nakikita natin na wala na rin control sa paggamit ng cellphone. Siguro kung pagtingin ng mga emergency na messages, ay baka pwede pa natin masabing okay lang yon. Pero yung masulyapan mo na they are playing inside the church ay napakalaking sakit ng damdamin para sa Panginoon. Kasi masakit sabihin ang salitang kalapastanganan. Subalit, minsan tumutukoy na rin yun sa ganung kaparaanan na kung minsan nabibigyan natin ng kalapastanganan ang presensya ng Panginoon dahil sa paggamit, hindi tamang paggamit ng gadget. Na sana tayo bilang mga nililang ng Panginoon, ng mga leader ng church. Hindi ko lang alam kung ito'y makakaya ng ating mga leaders dahil ang Panginoon talaga ay naging masigasig na ikanyang talagang hindi pwede na kayo magbebenta kayo dito, napakaingay nyo. Pero sa ating church, paano na kaya natin masusubaybayan ang ating mga kapatid na sa loob ng church ay mabawalan? Pero pag sinabi natin bawal, minsan hindi po natin nakikita kung ano ang magiging epekto nito sa mga kabataan or sa ating mga kapatid. So siguro magkaroon na rin lang tayo ng pagmamalasakit sa ating sarili na magkaroon tayo ng kapayapaan, katahimikan, na huwag na tayong magdala ng cellphone kung iniisip natin ito ay hindi magiging maganda sa harapan ng Panginoon. Mas maganda nga, minsan nga kahit midweek or vesper, pag dinala ang cellphone, 1 oras lang naman tayo sa church, nakukuha pa nating maglaro. No? Mas maganda siguro para maiwasan, iwan na lang natin sa bahay upang mapanatili natin ang kabanalan sa loob ng templo ng Diyos. Tinuturing natin ang ating mga simbahan, bagamat ito ay simple, payak, ay maituturing pa rin natin na ang ating church ay tahanan ng Diyos. Nabigyan natin ng pagpapahalaga sapagkat ang church ay ang layunin nito ay gawing sambahan ng Panginoon at bigyan ng kapurihan, kaluwalhatian ang Diyos sa ganitong pagsamba natin sa araw ng Sabado, kahit ito man ay midweek at vesper. Salamat po ng marami sa umagang ito. Thank you po, Ma'am Florenda, sa inyo pong reflection at sa panguna sa ating Jesus Wins reading po natin. Ma'am, pwede na po kayo mag-pray. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Tunay na kami ay nagbibigay ng kaluwalhatian at kadakilaan sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na ang iyong pagiging sigasig na ipakita sa amin na maging malinis, maging matahimik, maging banal at kapayapaan ang templo ng Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kahit kami mga sarili namin ay maituring namin ang templo ng Diyos ay banal na tirahan ng Diyos. Kami po'y dumadalangin sa inyo. Tulungan niyo po kami kung papaano po namin matutulungan, maaakay ang aming mga kabataan na sa paggamit nila ng mga gadgets ay hindi nakatutulong sa aming kabanalan at sa aming pagbibigay ng focus sa kalooban ng Diyos.
inyo po kaming salansangin kung kami po ay nakitaan ninyo ng hindi magandang gawain na sa loob ng church. Magawa namin ng isang bagay na makakapagpahirap, magbibigay ng sakit sa inyong damdamin. Panginoon, salamat at binigyan mo kami ng liwanag na kung saan ito ay aming magagamit sa aming personal na buhay. Pagkalain mo po ang bawat isa sa amin. Alam ko po, Panginoon, na ang ganitong sakit na nararanasan na ngayon ng mga church ay hindi lamang po sa iilan, kundi halos ito ay nararanasan. Tulungan niyo po, Panginoon, na ang kabanalan ng inyong presensya ay mapunta sa aming mga puso at isipan. Isipin namin na ang inyong kabanalan ay dapat bigyan ng pagpapahalaga at paggalang. Patawad, Panginoon, sa mga pagkukulang at kamalian. Tulungan niyo po kami na patuloy na maidirect ang aming mga buhay sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin at sa iyong mga layunin at sa iyong mga plano para sa amin upang kami ay maging pagpapala sa iba. Salamat, Panginoon, na kayo ang siyang nirinig sa aming panalangin ngayong umagang ito. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you po. Aling handog ang may matinding epekto? May 4. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Mateo Kapitulo 25 versikulo 36. Tumama ang piko ni Nadera sa matigas na tuyong lupa. Hinahabol niya ang kanyang paghinga at pinupunasan ang kanyang pawis sa noo. Tumingin siya sa paligid at nakita lang niya ang tuyo at bitak-bitak na lupa sa paligid. Si Nadera, na 40 taong gulang ang nagtataguyod sa kanyang 6 na mga anak simula pa nang iniwanan sila ng kanyang asawa, 2 taon na ang nakalipas. Ang pinakamahalagang bagay ay may makain ang aking mga anak. Ang wika niya samantalang tinutuwid ang kanyang piko at naghahanap ng mas magandang lupa. Nahaharap sa matinding tagtuyot ang Kenya mula pa noong 2011. Sa kakaunting ulan sa ganoong katagal na tagtuyot, tumaas ang karahasan, nagsara ang mga negosyo, at hindi makapagbungkal ng lupa ang mga magsasaka. Nang malapit nang maubos ang kakaunti nilang pagkain, lumibot si Nadera sa buong nayon at namalimos. Kung minsan nararamdaman ko na gusto ko nang magnakaw upang may makain lang ang aking mga anak. Ang kanyang pagtatapat, nahihiya akong sumagi sa aking isip ang ganyang kaisipan. Subalit kailangan kong magpatuloy para sa aking mga anak. Kung hindi, ay walang kabuluhan ang buhay. Nang ang mga bagay-bagay ay nasa pinakamalalang kalagayan, nakasumpong si Nadera ng pag-asa nang namagitan ang Adventist Development and Relief Agency, ADRA, ng Kenya. Sa loob ng 4 na buwan ay nagpadala ang ADRA ng mga masustansyang pagkain na nagligtas ng buhay. Tumanggap si Nadera ng 80 libra ng buto, beans, at 1 galon ng langis mula sa halaman, nakaragdagan sa asin at iba pang pangunahing pagkain. Sa pamamagitan ng panustos na ito ang kanyang mga anak at mga apo ay kumakain 1 beses sa isang araw, kung pinapalad naman sila ay 3 beses sa isang araw. Ang unang 4 na buwan ng pangkagipitang pagtugon ay sinundan ng maayos na programang pantulong na nagpahintulot kay Nadera at sa iba pang pamilya na makabili na ng kanilang pagkain sa palengke. Masakit para sa pinuno ng komunidad ni Nadera na makitang nagdurusa ang kanyang mamamayan. Upang makaraos tayo sa ganitong sitwasyon na wala tayong magagawa,
Kailangan natin ng kasangga na tutulong para sa pagkain at tutulong din na mapaunlad ang ating kabuhayan. Ang wika niya, "Nagpapasalamat ako sa ADRA dito sa Kenya sa suporta na ibinigay nila sa aking mamamayan." Panawagan. Ang Adventist Development and Relief Agency o ADRA ay ang pangbuong mundong makataong organisasyon ng Seventh-day Adventist Church. Nilalabanan ng ADRA ang kahirapan at nagpapaunlad ng mga komunidad sa mahigit na 130 mga bansa. Kumakatawan ito sa walang kondisyong pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng malawakang saklaw ng pagpapaunlad at programang pantulong. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ADRA, o para makisangkot sa anumang paraan, dalawin ang adra.org. Maraming salamat sa pagtataguyod sa ADRA sa pamamagitan ng inyong mga handog sa pangmundong misyon. Thank you po. So yun po ang atin pong relief agency, gawain po ng atin pong ADRA. So tunay na marami pong nakikinabang sa atin pong Adventist Development and Relief Agency sa mga tao pong nangangailangan. Ngayon po tayo po ay dadako po sa atin pong Councils on Stewardship na may pamagat po na Christ Victory. Bigay po natin ang time kay Pastor Joseph Lulu. Siya po ang atin pong magiging tagapagsalita. Pastor, good morning po. Magandang umaga po. Happy God First Morning sa ating lahat. Yes po, good morning po. Malinaw po. Happy God birthday. Yan, marami po tayong natutunan tuwing umaga sa ating pong pag-aaral ng Council of Stewardship. Ang ating pong pag-aaral ngayon pong umaga ay nasa section 9 na po tayo. At kabuuan po nito ay ang the peril of earthly treasure. Yung mga panganib po sa kayamanan dito sa lupa. At ang team po nito ay the peril of covetousness, yung kasakiman na panganib sa pagiging sakim. At ang title po ng ating babasahin ngayon ay Christ Victory. Paano nga po nagtagumpay si Kristo? Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat po ni Lucas 4:1 hanggang 13. Na sinasabi po rito, sa ilang sinalubong ni Kristo ang malalaking pangunahing tukso sa nasasalakay sa tao. Ito ang ating binabasa ay sa Tagalog translation po. Doon mag-isa kaniyang hinarap ang tuso, mapanlilang na kaaway at kaniya itong nadaig. Ang una at malaking tukso ay patungkol sa pita, ang ikalawa ay pagpapalagay, ang ikatlo ang pag-ibig sa salibutan. Ang mga trono at kaharian ng salibutan at ang kalwatian ng mga ito ay inialok kay Kristo. Dumating si Satanas na may kagalang-galang na makasalibutan, kayamanan at ang mga kaluguran ng buhay. At iniharap niya ang mga ito sa pinakakaakit-akit na paraan upang mangakit at manlinlang. Ang lahat ng mga bagay nito, sabi ni Jesucristo, ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay luluhod at sasamba sa akin. Kayman tinaboy ni Kristo ang tuso na kaaway at siya ay nagtagumpay. Sinasabi po rito na si Satanas ay merong pakana, merong mga, dahil siya po ay tuso, kaya meron siyang pang-aakit. Meron siyang tinatawag na panlilinlang na gagawin. At alam po natin si
si Adan ay ang unang tao dito sa lupa. Siya po ang unang nilinlang ni Satanas. So, sa mga bagay na ito ay si Satanas po ay si Adan po ay nalinlang. Subalit siya po ang unang Adan, ang pangalawang Adan, ang tinatawag natin ay ating Panginoon sa Kristo, na siya po ay nagtagumpay sa pakanan ni Satanas. Kaya nga po ang sabi rito ni Miss White, ang tao ay hindi kailanman susubukin ng mga tuksong kasinlakas na mga sumalakay kay Kristo. Doon man mas nagtatagumpay si Satanas sa paglapit sa Kanya. So, ang suliranin na ating pong kinakaharap minsan ay ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Tayo pong lahat ay lumapit sa Kanya, ang sabi po ng Banal na Kasulatan. Si Satanas, ganun din po. Ang sabi rito, ang paglapit natin sa Kanya, sa pamagitan po, ang sabi rito, ang lahat ng salaping ito, ang ganansyang ito, ang lupaing ito, ang kapangyarihan ito, ang mga karangalan at kayamanan ito ay ibibigay ko sa iyo. Yan po, no? Pinangako ni Satanas o pinapangako niya po itong mga bagay nito sa atin. Kaya meron pong malaking tanong dito na binabanggit, para saan? No, kung ang mga bagay nito ibibigay sa atin, para saan? No, alam naman po natin kanina ating napapakinggan na si Solomon ay hiningi si Solomon hiningi niya ang karunungan, hindi po kayamanan. Mahalaga po talaga ang karunungan, ano? At dito ay kung ating pipiliin ng salibutan, para saan ang salibutan ito? No, alam po natin ang lahat ng ating kailangan, lahat po ng meron tayo ngayon ay sa Panginoon lahat po yan, pati na po yung buhay po natin sa Panginoon. Kaya nga, ang tanong ay para saan ba kung ating tatanggapin itong inialok ni Satanas? Ang sabi po rito, ang kondisyon ay bihirang gaya ng malinaw na pagkasabi kay Kristo. Kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba ka sa akin, siya ay kontento na hilingin na ang integridad ay ibigay at ang konsensya ay magiging mapurol. Ang sabi po rito, sa magitan ng debosyon sa mga makamundong interest ay natatanggap niya ang lahat ng paggalang na hindi hingi niya. Ang pinto ay naiwasang bukas para sa kanya upang makapasok ayon sa kanyang kagustuhan. Kasama ang kanyang masamang trend ng pagkainip, pagmamahal sa sarili, pagmamataas at kasakiman at panlilinlang. Ang tao ay nabighani. Yan, no? Ito po yung mga talagang ginagawa ni Satanas. Ano? Nabibighani siya doon sa kanyang panlilinlang. Ang sabi po rito, at taksil na naakit sa kapahamakan. Alam po natin, minsan ang kayamanan ay napang-akit po tayo. No? At marahil ay nagiging sakim po tayo. Dahil yan talaga ay binibigay ng Diyos, hindi yan ay binibigay ni Satanas sa atin. Ang halimbawa ni Kristo ay nasa harap natin, dinaig niya si Satanas. Ang sabi rito, ipinapakita sa atin kung paano rin tayo maaring magtagumpay. Nilabanan ni Kristo si Satanas gamit ang banal na kasulatan. Maaring sana siyang gumamit ng kanyang sariling banal na kapangyarihan at ginamit ang kanyang sariling mga salita. Ngunit sinabi niya na susulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung ang banal na kasulatan ay pinag-aaralan at sinunod, ang Kristiyano ay mapapatibay upang harapin ang pusong kaaway. Ngunit ang salita ng Diyos ay napapabayaan at ang sakuna at pagtatalo ay sumusunod. Kung atin pong papansinin ang pagtatagumpay ni Kristo, no, na binabanggit ni Mrs. White ay tatlong mga bagay na tinukso ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ang una, sabi rito, yung pita. Pangalawa, pagpapalagay. At ang pangatlo, yung pag-ibig sa sanlibutan. Yung pita po yan at yan ay alam po natin yung
mga senses po natin, ano? Maraming gusto yung ating po mga sarili. Katulad po na sense of touch. Marami tayong gustong hawakan, yung magagandang hawakan natin, katulad po ng nabanggit kanina, yung mga gadget, iba't iba mga magagandang mga bagay na pwede po nating hawakan. Pwedeng yan ay maging tukso sa atin ni Satanas. Ano? Yung sa pagkain naman, ay ganun din po. Natutokso rin tayo sa mga bagay na mga sa pagkain natin. Kagabi, yung ating pong lesson ay napakaganda, no? Na sa atin palang sobrang pagkain, minsan masama sa atin po yun. Kaya yung pita ng laman, napaka delikado po yan. Na yan ay isang gamit ni Satanas na tayo po ay tinutokso sa mga bagay na yan. At ang pangalawa, yung pagpapalagay. Alam po natin, tinukso ang ating pong Panginoon Kristo. No? Na ang sabi niya ay kung ating pong sasabihin ay palagay mo kaya na ikaw ay merong kapangyarihan. No? Na ang bato ay gawin mong tinapay. Sa palagay po kaya, no? Na ang ating Panginoong Hesus ay wala siyang kapangyarihan. Di po ba meron naman siyang kapangyarihan? Kaya ang pangalawa ay pagpapalagay. No? Palagay po natin na kaya pala kaya natin. No? Pero hindi yun naman pala natin kaya. Palagay lang. Kaya po minsan yung mga tao o yung mga mananampalataya, no, na pupunta sa isang lugar na hindi naman nila kaya, ay halimbawa, pupunta doon sa tukso, na alam po nila mahina sila doon, ay babagsak po sila doon. No? Palagay po nila na mayroon silang lakas. Kaya pagdidepende sa sarili ay napakahirap po ito, no? Para po sa atin. Kailangan ay iset natin yung ating mga kaisipan para sa mga bagay na tinatawag na kabanalan o tinatawag na paglilingkod o kaluguran sa ating pong Panginoong Diyos. At ang pangatlo, sabi rito yung pag-ibig sa salibutan. Paano po ba natin niibig ang salibutan? Maliban na hindi natin niibig ang Diyos, ay ang salibutan ang ating pong iniibig. Yung ating pong mga puso. Yan ang sinasabi po rito, no? Na tinukso ang ating pong Panginoon sa magitan ng kanyang pagiging tao. At ang sabi po rito, ang tao naman ay tinukso. No? Ito ay tinukso. Ang tao, sabi ni Ms. White dito, ay pinagkakaloban siya ng salapi, ganansya, lupain, kapangyarihan, karangalan at kayamanan. Ito yung mga bagay na minsan ay nagtataas ng ating sinasabi rito ng inihiling ng makontento na ang integridad ay ibigay. Ito po yung contentment, no? Na kapag meron na yung isang tao, kontento na po siya. Alam po natin bilang mga mananampalataya ay dapat tayo makontento kung nasa atin ang ating po Panginoon sa Kristo. Yun ang dapat, ang bawat isa po sa atin ay makontento na kapag nasa atin na ang ating po Panginoon sa Kristo. Kasi kapag po nasa atin na si Kristo, meron na po tayong lahat. No? Pagka po yung mga bagay na nariyan sa atin, kulang pa po yun. Kulang. Without Jesus in our heart, kulang po tayo. Mga minamahal mga kapatid. Kaya dito ay makikita po natin papaano nagtagumpay ang ating pong Panginoon si Kristo. Papaano siya nagtagumpay sa mga pakana ni Satanas.
Ang una po na nakita ko dito sa ating pong babasahin ay unang-una dito po sa Lucas 4 talatang 1. Ang sabi rito ay at si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at nihatid ng Espiritu sa ila. Sa magitan po ng pagkapuspos ng banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu ang siyang gumagawa sa buhay po natin. Ang banal na Espiritu ang siyang nagtatrabaho sa buhay po natin. Hindi tayo po yung sa lakas po natin gagawin po natin ang mga bagay, kundi sa Espiritu. Kaya not by might nor by power, but by His Spirit. Sa pamagitan po ng lakas, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, atin pong palaging nakikita sa mga salaysay sa banal na kasulatan. Bago po magtagumpay ang mga lingkod ng ating mahal na Diyos, ay kailangan muna silang sama-samang mananalangin at sila po ay pupuspusan ng banal na Espiritu. Yun po yung makikita po natin sa pagtatagumpay ni Kristo na ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa sa buhay po niya bilang nung siya po ay nagkatawang tao dito sa libutang ito. Mapuspos ng banal na Espiritu dahil ang source po ng kanya pong lakas, ang sabi rito, to resist temptation, walang iba ang banal na Espiritu. Hindi po natin makakaya ang mga tukso ni Satanas maliban na tulungan po tayo ng Santong Espiritu. Mapuspos po tayo araw-araw, daily, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa, dito po sa verse 3, ang sabi po rito, at sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Ang sabi po rito, Jesus tested whether he trusts his God or himself. Tinuks po siya ni Satanas o ng diablo na gustong ipakita sa kanya na ibibigay niya ang lahat ng mga bagay sa kanya. Alam naman po natin na ang lahat ng mga bagay ito ay sa Diyos. Kahit po si Satanas, wala naman siyang pag-aari dahil kahit ultimo po siya ay nilalang po siya. Pero ang sabi po rito ay tinukso siya kung magtitiwala siya sa kanya pong sarili o sa Panginoon. Sa buhay po natin, para tayo po'y magtagumpay, ang ikalawa ay hindi po tayo dapat magtiwala sa ating pong sarili, kundi magtiwala tayo sa Diyos. Una, ang sabi po rito ay magtiwala tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga kakayahan na ibinibigay niya po sa atin. Doon po tayo magtitiwala. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagtiwala sa kanya pong sarili, bagamat kaya niya po, pero ay nagtiwala siya sa kanya pong Ama. Pangatlo, ang sabi po dito sa talatang 4, 8 and 12, ang sabi ni Jesus ay sumagot siya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nasusulat. Ang pangatlong dapat ay para tayo magtagumpay ay sa magitan ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi po rito ay kailangan ay maalam po tayo sa banal na kasulatan at upang tayo po ay mga pakanan ni Satanas ay magtagumpay. Kaya nga po, hindi tayo dapat mabuhay sa tinapay lamang. Kundi mabuhay tayo sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos.
ang kanya pong mga salita ay kapangyarihan. Kung ang sinabi po sa Genesis, sinabi ng Diyos ay nagkagayon, ay napaka makapangyarihan po yan. Kaya nga, nung sabihin ng ating Panginoon ay lumayo ka Satanas, ay wala na po siyang magagawa. Ganoong kabisa ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang mga mananampalataya o tayo mismo, ay makapangyarihan po tayo. Yan ang ibinibigay ng Diyos sa atin kapag maalam po tayo sa Kanya po mga salita. Yun po yung pangatlo, mga minamahal mga kapatid. Ang pangapat ay, ang sabi rito ay lumapit po tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng devotion. Hindi sinasabi po rito na yung paglapit natin kay Satanas. So paano tayo nakakalapit sa Satanas? Mapanganib po kasi iyon, yung paglapit kay Satanas. Hindi alam natin minsan ay sa Kanya tayo lumalapit. Lahat ng ating pangailangan, nagdidepende po tayo kung ano meron tayo. Yun pala yung paglapit kay Satanas. Kailangan pala yung tayo po'y magkaroon ng paglapit sa Kanya, pagdidepende sa Kanya. Magkaroon tayo ng devotion sa Kanya. Kasi yung paglapit po sa Kanya ay katulad din po ng ating devotion sa buhay po. Without Jesus, ay wala po tayo magagawa, mga minamahal. Kaya ito yung nakita ko po dito kung paano nagtagumpay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo rin po ay magtatagumpay. Sabi ni Ms. White, magtatagumpay din po tayo. So, na hindi pa hintulutan ng Panginoon na ang kanya pong mga anak na hindi sila magtatagumpay. Dahil sinasabi ni Ms. White dito sa ating babasahin na sa pamamagitan ng pagpuspos ng Banal na Espiritu. Unay po yun. Pangalawa, sa magitan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Pangatlo ay sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagkakaroon tayo ng malalim na ugnayan po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga, itong tatlong personang ito, dito po tayo magdedepende. Kaya po kung meron na tayong tatlong persona, yung Banal na Espiritu, God the Father, and God the Son, tiyak po tayo. Makakatiyak po tayo. Ang sabi rito ay tayo po ay magtatagumpay. Kaya nga, sinasabi po dito sa ating pong huling talata, ang sabi rito na pangako ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung ating pagtatapos sa Santiago 1:12. Ang sabi po rito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat sa pagsubok sa Kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisitibig sa Kanya. Tunay nga po, na habang tayo nabubuhay, nariyan si Satanas, pero madadaig po natin si Satanas dahil meron po tayong Banal na Espiritu na pumupuspos po sa meron tayong Diyos na dapat po nating pagtiwalaan. At meron po tayong Panginoong Jesucristo na sa magitan ng Kanya po mga salita, masasabi rin natin kay Satanas, lumayo ka sa akin. Kaya nga po, ang sabi rito, at sa talatang 13, at nang matapos ng dyablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan siya niya ng ilang panahon. Sana po, na sa ating pakikipagbaka sa salibutang ito ay tatanggap po tayo ng putong ng buhay. Dahil meron pong kagaya ng ating pong Panginoon na siya po'y nagtagumpay, magtatagumpay din po tayo. Yun ang aking pong panalangin sa umagang ito. Na puspusin tayo ng kapangyarihan ng Espiritu, patuloy tayong magtiwala sa Diyos Ama, palagi po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng malapit na ugnayan sa Kanya, tayo po'y magkakaroon ng ipinangako ng Panginoon doon sa nagsisiibig sa Kanya. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umaga po. Amen. Thank you po, Pastor Joseph, sa atin pong Council's Worship, Christ Victory. Ayan, so talagang tayo po ay maging matagumpay, magtatagumpay tayo pagkasama natin ang ating Panginoon. So ngayon po, dadako na po tayo sa
Acts Prayer. Ayan po, so ang atin pong adoration and confession ay pangunahan po ni Pastor Jihel Aguarin. At ako na po ang mangunguna po sa Thanksgiving and Supplication. So tayo po ay dadako po sa atin pong silent prayer at sa atin pong Acts prayers. Tayo na po ay magkaroon po ng silent prayer. Dakila at makapangyarihan naman Diyos, kayo po ang aming pinagugutan ng kalakasan. Kayo, O Diyos, ang nagbibigay ng tagumpay sa aming buhay. Kayo, O Diyos, ang nagbibigay ng karunungan. Kayo rin naman ang nagbibigay ng pagpapala sa amin. Nahandugan ka namin ng pagpuri, pagpawalhati, pagdadakila sa inyong pangalan. Tunay nga po, punong-puno kayo ng kaawaan at pag-ibig sa amin. Ama, kami ay lumalapit, nagpapakumbaba, kumikilala bilang mga tao naglalakbay dito sa lupang ito ay may taglay ng kahinaan. Kami ay hindi nakakaabot sa iyong kaluwalhatian. Kami nakakapag-isip ng hindi ka nais-nais. Nakakapagawa ng hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Ang aming katwiran ay basahan ng marumi sa inyong harapan, O Diyos. Ang bawat salita namin ay minsan ay nakakapagpinsala. Minsan sa aming mga gawa ay nakakatisod po kami. O Diyos, sa umagang ito, hingi po namin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Papakumbaba kami sa inyo, O Diyos. Sa aming kahinaan na ito, O Banal na Espiritu, samahan niyo naman po kami managumpay upang kami hindi nakababad sa putik ng kasalanan. Tunay nga po ang buhay namin ay higing dalisay, higing malinis, sapagkat sa umagang ito ay pagkakalooban niyo po kami ng pusong malinis at diwa ng punong-puno ng kagalakan, katuwaan, sapagkat maranasan namin ang paglilinis at pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Lubos po naming pinapasalamatan, Panginoon, ang amin pong pag-aaral sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, na muli kami po ay inyo pong patuloy na pinapaalalahanan sa karunungan na inyo pong pinagkakaloob po sa amin. Wala po itong katumbas na kayamanan sa mundong ito. Ngunit, Panginoon, amin pong tanggapin ang karunungan, kaalaman na nanggaling po sa inyo upang magkaroon po kami ng takot at paggalang, pagmamahal po sa inyo. Panginoon, amin din pong pinapasalamatan ang salita ng aming Panginoon, kung saan, Panginoon, amin pong nakita ang gawain din po ng aming kaaway, kung saan marami po siyang mga bagay na inaalok po sa amin para kami ay mahiwalay, malayo po sa inyo.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na amin pong ituon ang amin pong atensyon sa inyo at hindi po sa mga makamundong bagay na amin pong nararanasan. At kami, Panginoon, ay mahiwalay po sa inyo. Panginoon, salamat din po na kami po ay inyo pong ginising sa panibagong araw po na ito, na kung saan amin po muling naumpisahan ang araw na ito sa pagpapuri po sa inyo, sa pananalangin, ganun Panginoon, sa pag-aaral na inyo po mga salita. Sa mga ito, Panginoon, amin pong nilalapit in special way sa inyo ang buong sambayan po ni Ma'am Risa Padilla, Pastor Jihel Aguarin, Ma'am Florinda Mesa, at Pastor Joseph Lulu. Panginoon, inyo pong pagpalain in special way ang amin pong mga kapatid po na ito. Inyo pong mga anak, kung saan, Panginoon, ang kanila pong buong pamilya ay inyo pong gamitin na maging instrumento, Panginoon, ng kaligtasan, instrumento ng pagpapala po ninyo at instrumento ng pagmamahal sa aming pong kapwa. Inyo pong pagpalain, Panginoon, ang kanila pong mga kalusugan, ang kanila pong mga hanap buhay, at ganoon din, Panginoon, inyo pong pagpalain ang kanila pong buong sambahayan. Bigyan po sila, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw at hindi po sila magkulang po, Panginoon, sa anumang bagay. Amin din pong dinadalangin, Panginoon, ang daily spiritual empowerment, ang amin pong God First Morning, devotional and missional evening, na ang mga kaparaanang ito, Panginoon, ay maging instrumento na kami ay magkaroon po ng mas malalim na relasyon po sa inyo. Magkaroon po kami, Panginoon, ng panahon na kayo po ay amin pong sambahin, pasalamatan at papurihan. Amin din pong dinadalahin, Panginoon, sa espesyal na kaparaanan ang amin pong CLPM Headquarters Project. Kung saan, Panginoon, ang bawat pamilya na inyo pong inikayat, Panginoon, na maging kabahagi po nito, ang bawat individual members po namin na nagbigay po ng pinansyal na obligasyon, Panginoon, inyo po silang patuloy na pagpalain in special way sa kanila po mga kalusugan, sa kanilang mga hanap buhay, upang ang amin pong headquarters na pinaplanong ipatayo, Panginoon, ay amin pong may sakatuparan sa pamamagitan ng mga kontribusyon o mga donations na amin pong mga kapatid. Panginoon, maraming salamat na ang project po na ito ay inyo pong tustusan at ang project po na ito, Panginoon, ay amin pong may sakatuparan. Amin din po nilapit, Panginoon, ang evangelism po ng PAFCO sa Pasong Bangkal, San Ildefonso. Kung saan, Panginoon, ito po ay patuloy na maging maayos. Bigyan po sila, Panginoon, ng maganda pong kondisyon ng panahon at pagpalain niyo po ang mga tao pong umaaten sa gabi-gabing pangangaral. Ganun, Panginoon, ang evangelism ng Pantok, Mikawayan, Bulacan at ang medical mission na gagawin po sa iba Sambales. Panginoon, inyo po ipagkaloob din ang mga pangailangan ng aming mga kapatid na sa kanila pong pagmimisyon, Panginoon. Kayo po ang siyang makilala. Kayo po, Panginoon, ang siyang maihayag na kayo po, Panginoon, ang Diyos na siyang nagligtas po sa amin, nagbigay ng amin pong mga pangailangan upang kami rin, Panginoon, ay maging pagpapala sa iba. Sa espesyal din po na panalangin, Panginoon, inyo pong pagpalain ang mga kalusugan ng aming pong mga kapatid at magkaroon po sila ng kagalingan. Si Elijah Manalos, patuloy, Panginoon, na inyo pong pagkaluban ng malusog at malakas na pangatawan. Si Lore La Chica, Jerry de la Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos,
Daniel Salvador. Panginoon, inyo pong hipuin ang kanila pong mga pangangatawan at bigyan po sila, Panginoon, ng kagalingan at kaginhawaan. Ganun din ang spiritual na kalakasan na inyo pong ipagkaloob kay Sister Aurea Galang, Charlie Manukay, Marlita Fernandez, John Lilis, Chris Odonio. Ganun, Panginoon, kay Bibi Bella Pinto at Isaiah Mark Sinesa. Panginoon, kayo po ang siyang nagbibigay po sa amin ng lakas upang, Panginoon, kami po ay mamuhay na mayroon pong pananampalataya. Mamuhay po kami, Panginoon, na ang aming buhay ay nakasang-ayon sa inyo pong banal na kalooban. Tunay, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin pong buhay. At patuloy na mamuhay po kayo sa bawat isa po sa amin. Panginoon, amin pong binabalik ang papuri po sa inyo. Binabalik po namin, Panginoon, ang pasasalamat dahil po kayo ay mabuti po sa amin. At inyo rin pong ipagpatawad ang amin pong mga pagkukulang, pagkakasala sa araw-araw, Panginoon, upang kami, Panginoon, makasumpong na inyo pong biyaya. Kami, Panginoon, ay mamuhay na nakasang-ayon sa inyo pong banal na kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong maghapong ito na samahan po kami, Panginoon, ng banal na Espiritu. Ingatan po kami ng mga piling anghel at ang araw na ito, Panginoon, ay maging pagpapala po sa amin. Magawa po namin, Panginoon, ay inyo pong banal na kalooban at magawa po namin, Panginoon, kung ano ang mabuti. Ito po aming dalangin pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen po. Sa tamang panahon at may seryosong layunin, ang Kilusang Adventista ay itinatag bilang katuparan ng hula sa Biblia upang ihanda ang mundo para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang banal nitong misyon ay ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika at bayan na sinasabi sa kanilang matakot sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Lahat ng naninirahan sa mundo ay dapat ding anyayahang sumamba sa Diyos bilang may lalang ng langit at lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa Gawa 1:8, itinuro ni Jesus ang 3 saklaw ng misyong kailangang maabot: Jerusalem, buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Mula pa sa simula, nauunawaan ng mga pioneer ng iglesia na ang napakalaking gawaing ito ay hindi maaring maisakatuparan ng isang tao lamang o ng mga magkakahiwalay at hindi nagkakaisang bahagi ng iglesia. Alam nila na ang tanging paraan upang makamit ang layunin nito ay sa pamamagitan ng pagtulad sa simbahang apostoliko, pagkakaisa sa layunin at pagkakaroon ng lahat ng bagay na magkakasama. Kaya upang maabot ang bawat bansa, lahi, wika at bayan, inayos nila ang nalabi sa Kilusang Adventista bilang Seventh-day Adventist Church kung saan ang mga estratehiyang pangmisyonero ay pinagpapasyahan hindi ng isang tao lamang kundi ng sama-sama sa pamamagitan ng mga komite. Ang mga miyembro nito ay inihahalal ng buong katawan at ang lahat ng mapagkukunan, mga ikapu at handog ay iniipon sa isang lugar at ipinamamahagi ng patas, alinsunod sa mga kolektibong desisyon at estratehiya batay sa prinsipyo ng storehouse na nasa Biblia. Ang pinag-isang pagsisikap na ito ay napakahalaga sa katuparan ng misyong ibinigay sa huling kapanahunan, ang pagdadala ng walang hanggang ebanghelyo sa buong mundo bago bumalik si Jesus. Paano na ipapamahagi ang ating mga handog? Noong 2002, iminungkahi ng Pandaigdigang Iglesia ang Combined Offering Plan na tinanggap na ng 12 administratibong rehiyon o pandaigdigang larangan. Bagamat iginagalang ang mungkahi ng mga nagbibigay tungkol sa patutunguhan ng kanilang handog,
Ang planong ito ay nagmumungkahi na lahat ng hindi itinalagang handog ay dapat otomatikang ipamahagi ayon sa mga saklaw ng misyong pangheograpiya na binanggit ni Jesus sa Gawa 1:8. 50 to 60% ng lahat ng hindi itinalagang handog ay nananatili sa lokal na antas, kadalasan sa lokal na iglesia. 20 to 30% ay inilalaan para sa misyong pangrehiyon na pinapangasiwaan ng conference o mission. 20% ay pinapangasiwaan ng General Conference at inilalaan para sa pandaigdigang misyon. Sa pagsunod sa patnubay ng Combined Offering Plan, ang mga handog ay ipinamamahagi upang masuportahan ang lahat ng aprobadong proyekto, inisyatiba, ministeryo at rehiyon sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang mga itinalagang handog na dapat sana ay ibigay lamang bilang karagdagan sa mga hindi itinalaga ay maaari lamang gamitin sa tiyak na proyekto na pinaglaanan nito na iniiwan ng iba pang pangangailaman ng hindi natutugunan. Ang pangakong handog. Ayon sa planong ito, ang mga miyembro ng iglesia ay inaanyayang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pagbibigay ng kanilang promise o pangako na isang sistematikong handog na ibinibigay pagkatapos ng ikapo. Ang pangakong handog ay ayon sa mga sumusunod. Regular, dahil ito ay binibigay tuwing may tinatanggap na kita o pagtaas sa kabuhayan. Sistematiko, sapagkat ito ay batay sa 1% ng kita na nagkasunduan na o ipinangako na sa Diyos. Ang handog na ito ay binibigay hindi lamang tuwing may panawagan o pangangailangan, kundi tuwing kinikilala ng isang miyembro na siya ay pinagpala ng Diyos. Ito ay ibinibigay bilang pagsamba, hindi donasyon, hindi upang makatanggap ng pagpapala, kundi bilang isang taus-pusong tugon sa mga biyaya ng Diyos. Ikapo at handog. Magkaiba, ngunit parehong mahalagang pondo. Mahalaga ang ikapo, ngunit ito ay may limitadong gamit. Maaari lamang itong gamitin ayon sa tiyak na patnubay ng Diyos sa Biblia at sa espiritu ng hula. Kaya't may mga gastusin sa misyon na hindi maaaring tustusan ng ikapo. Ang handog naman ay isang hindi limitadong pondo na maaaring gamitin upang suportahan ang lahat ng pangangailangan sa misyon. Ang sistema ng pamamahagi ng handog na ito, nakahalintulad ng sistema ng ikapo, ay nakabatay sa pagkakaisa, pagtutulungan at pagtitiwala. Panawagan. Sa pamamagitan ng pangakong handog, mga hindi itinalaga, regular at sistematikong handog o sa pamamagitan ng pamamahagi ng iyong handog ayon sa mungkahing balangkas ng Combined Offering Plan, ay ikaw ay nagbibigay ng mahalagang suporta upang maihatid ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika at bayan. At ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating na ang wakas. Vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first, and you will never be last. Feel. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat,
sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buwan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Pastor Joseph, pwede po kayo mag-pray? Closing prayer po. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakila po namin Diyos sa oras ng aming pong pagsamba ay nariyan po kayo at nakinig po ng aming pong mga salita na aming pong nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga po sa oras na ito, dakila po namin Diyos, hindi po kaming patnubayan muli sa maghapon pong ito. Sa tulong po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magawa po namin ang ipong kalooban. Patnubayan kami ng mga piling anghel sa aming pong paghahanda sa araw na ito para po sa banal na Sabat. At ngayon, bayan ng Diyos, inyong tanggapin ang pagpapala ng Ama, ang pakikisama ng anak at ang patuloy na patnubay ng Banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Amen, amen, amen. 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 So thank you po sa ating pong mga participants sa araw po na ito. At salamat po sa atin pong mga tech, sa atin pong mga kapatid na naging katuwang po natin sa atin pong morning devotional sa daily spiritual empowerment po natin. So tayo po ay pagpalain natin, Panginoon. Happy Preparation Day po. Tayo po ay patuloy na mag-ingat at patuloy na mamuhay na kasama ang ating Panginoon. God bless po. At God bless po sa atin pong lahat. Pagpalain po tayo sa araw po na ito. God Salamat din bless po, po. Pastor James. God bless everyone. Happy preparation. Pastor James. Tavon. Good morning po. James. Thank you po, Pastor Morning. Joseph. Good morning, Sister Marga. Morning, Sister James. Kuya Monching, nandiyan ka sa puno ng Igos. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Morning po. Nakamute ka, Kuya Monching. Good morning po, Brother Melvin. Good morning po. Good morning, Pastor Brother Joey. Moses. Good morning, Sir Good morning, Mel. Car. Pastor James, good morning. Pastor Morning po. Joseph, good morning po. Brother Edmond, long time no see. Good morning po. Good morning, Sir Edmond. Kuya Monching, nakamute ka naman. Good morning, Pastor Lalalang Joe. gumagandang lalaki si Brother Edmund. Mary. Good morning, Pastor Joey. Pastor Joey. Sa ating lahat po, good morning po. Brother punta kayo, Edmund, sige po. kailan kaya kumaampunan ng Anniversary. gandang lalaki mo? Galing po sa inyo to, Pastor. Ay, Brother Edmund, Amen. Nakakahawa, no, Brother Redmond. Nakakahawang magandang lalaki. No? nakakahawa ba? Okay. Brother Moses, good morning. Good morning. Good morning, Sister Maricar. Morning po. Okay. Oras na. Bye-bye, bye-bye po. Bye-bye, bye-bye. Morning. Pastor Joey. Mamesa. Okay. Mamesa, good morning po. Mga kapatid. God bless. God bless po sa ating pong mga misyon. Ingat po tayo. Ingat din, Brother Romel. Ilang last yun, no? Si Jairel. Sige po, shutdown na tayo. In 5, May pasok. 4, 3,
2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Galing Bye-bye po. mo magbilang ah. Bye-bye Bye-bye. po.